sa Irosin nagkakaisa. Yung idea nitong flash dance, dito sa mga campaign team namin, mga volunteers, no? Very consultative siya. Matagal na siya wala sa ganitong larangan, hindi niya na alam. Actually, ibang-iba nga, yung 92 sa dito ngayon, compare mo. Ngayon, grabe ang pera. Yan, mga ayuda, lahat-lahat. Si Oyen ang misis ni Dr. Eddie Durotan, mayor ng Irosin, Sorsogon, 27 years ago. Muling sasabak si Doc Eddie sa eleksyon na may napakahirap na misyon, talunin ang kandidato ng political dynasty. Hapon! Kumusta ka na? Ibang klaseng kampanya ang ginagawa ni Doc Eddie. The more na sa kabila ka, kakausapin ka namin. Gusto namin kahit hindi ka butante, bata pa lang, nagcha-chanting na ng basta Doc Eddie, upod kami. Pinapasok ni Doc pati kampo ng kalaban. Nabigla sila kasi pumasok ako eh. Kasi nagbibigay siya ng lugaw. Sabi ko, pwede ba makikain ng lugaw? Kasi ngayon, na-observe ko sa kanya, gusto lang niya fun. Gusto niyang gawing masaya. Hindi, alam mo, hindi abrasive, hindi confrontational. 2 beses na naikot ni Doc Eddie ang buong Irosin mula nung magdeklara siya na tatakbong mayor. Pati ang barangay sa tuktok ng bundok, kasama sa house to house. Itong takbo ko, no, actually, uphill to. No? Mag-isa lang ako eh. Wala naman akong slate, wala akong vice mayor, wala akong kagawad. Prepared na mga volunteers. Wala ring pondo si Doc. Wala naman kasi siya talagang plano na kumandidato. Ang dami talaga nag-uudyok sa kanyang tumakbo. Pero, nagkaroon kami ng family caucus at sinabi na hindi na. Pero sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy, tinawagan si Doc ng kandidatong susuportahan niya. Kasi yung kapatid niya, pinatakbo ng mayor. Tatakbo siya mayor. So sabi niya, anong nangyari dito? Baka parang pinagsasabong sila ng magkapatid. Medyo nabahala ako. Sabi ko, anong gusto nilang mangyari? Baka i-withdraw para wala silang kalaban. Spur of the moment na decision. Naisip ko kasi na baka kailangan talaga may alternatibo. Parang natatakot ako dun sa political dynasties. No? 30 minutes bago ang deadline, nag-file ng kandidatura si Doc Eddie. Hindi alam ng mga anak namin, hindi alam ng mga kapatid niya. Okay. So, tinawagan na lang niya isa-isa. And syempre, lahat ng mga anak namin umiiyak. Ayaw na nga nila kasi gusto nila na yung komportabling buhay para sa tatay nila, no, na wala nang problema, yun. Tapos palaging sinasabi, Papa, ang dami mong natutulungan maski wala ka dyan, no? Mabigat ang laban ni Doc. Mula sa angkan ng higanting politiko ng Sorsogon ang kalaban niya sa pagka-mayor. Si Grace Hamorriu ang bumabanderang kandidato pagka-mayor sa Irosin. Kapatid siya ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor. Hiwalay na dati si Grace sa kanyang asawa. Dentista at tubong kasiguran. Si Grace ay nakapag-asawa ng taga-Irosin pero nagkahiwalay na sila. Kumandidato na siya bilang mayor ng Irosin noong nakaraang eleksyon pero natalo ni Alfredo Cielo Jr. Sagad na sa term limit si Mayor Cielo, kaya tatakbo siya na vice mayor ngayon, katandem ni Grace. Matindi ang hawak sa kapangyarihan ng mga Hamor. Mayor ng Sorsogon City at dating vice governor ang asawa ni governor, si Esther. Ang legally adopted daughter nila, si Maria, ay mayor naman ng Kasiguran. Nabiyuda si Mayor Esther sa unang asawa, si Romeo Sicat Sr. Ang anak nilang si Tess Sicat Gonzales ay konsehal, samantalang ang anak na si Ramonito ay empleyado ng Sorsogon City. Ang isa pang anak na si Martin ay nominee naman ngayon ng BHW Party List. Ang 2 pang anak ng mag-asawang Sicat ay may connection rin sa gobyerno at politika. Si Romeo Jr. ay asawa ng anak ni dating Budget Secretary at BSP Governor Benjamin Jokno. Asawa naman ni Michael ang anak ni Obet Pagdanganan, na dating Bulacan Governor, Agrarian Reform at Tourism Secretary. Construction ang negosyo ng pamilya Hamor at Sicat. Minsan nang nasalang sa congressional investigation ng Arimar Construction Corporation
na itinatag ni Governor Hamor bago siya pumasok sa politika at ipinaubaya sa mga anak. Sinasabing na corner ng Arimar ang mga kontrata ng construction sa Sorsogon na nagkakahalaga ng 551 million pesos at gumamit ito ng dummy para kumita ng 81 million pesos. Sumingaw ang anomalya umano ng busisiin ng 2019 budget at insertions ng Department of Budget and Management na pinamumunuan noon ni Jokno. Itinanggi ng mga Hamor at Sikat ang mga paratang. Sa Irusin, aktibong-aktibo sa mga malalaking proyekto ng gobyerno ang kumpanyang Arimar. Extractive ang kanilang mode of business at kanila rin siguro lahat ng mga businesses. So, parang sila-sila na lang. And therefore, merong nangyayaring collusion for them to expand their political dynasty. Alam natin na from studies, in general, kung political dynasty ang nag-rule sa isang province, bumababa ang quality of life and tumataas ang poverty level ng town. Kasi sila lang ang yumayaman, kasi sila ng kontratista, sila ng supplier, sila pa ang gravel and sand, etc. Ganito raw ang kaso ng probinsyang Sorsogon. 3 years ago, pagpasok ni Governor Amor, 2 lang sa 10 pamilya ang mahirap. 3 years after ngayon, almost 4 out of 10 na families ang mahirap. So halos nagdoble. Ang Sorsogon ang poorest province in the Bicol region. At pag sinabi mong political dynasties, it's not only about political power. It's more of economic power. They want to hold on to political power para mahawakan ang negosyo at income ng and the more they have economic power, the more they become politically forceful. And the more they become forceful, nagiging tawag sa amin, hambog, mayabang. Kaya nga, mas lalo resolve ako na labanan. And I think ang usapin namin dito is fight to win. Wala mang pondo at makinarya, malakas ang loob ni Doc Eddie na kaya niyang patumbahin ang kalaban. Minsan na niya kasi itong nagawa noong 1992 nang talunin niya si Jose Michelina, ang mayor ng Irusin sa 4 na iba't ibang termino mula 1960 hanggang 1992 at vice governor ng Sorsogon mula 1980 hanggang 1986. Tagal talaga. Grade 1 pala ako, mayor na. Sindero, tapos mabait naman siya, pero traditional talaga. Nung 92 rin, reluctant din siya. Eddie then was very young. Nasa Boston siya noon. Mag-masters of public health. Chief siya noon ng district hospital. Naka-study leave siya. Nag-file din siya last hour. Ayon sa pag-aaral ng Institute for Popular Democracy na pinamagatang Local Politics, Transformation and Continuity, Case Study on Naga City and Irusin, dinala si Doc Eddie ng mga people's organizations, civic at church organizations dahil kilala siya at alam ng mga taga-Irusin ang kanyang track record. Tinalo ulit ni Doc Eddie si Michelina ng sumunod na eleksyon. Isa lang ang nalaglag sa kanyang buong tiket. Sa loob ng 2 termino, ang 5th class municipality na pugad ng mga rebelde at sentro ng Hueteng ay umasenso at naging 4th class. Kinilala ang Irusin na peace zone at Hueteng-free areas. So during my term, walang barilan, walang patayan. And we're able to bring all the services down to the barangay kasi wala nang takot eh. 3 times panalo ka. Umani ng mga award ang Irusin, pati si Doc Eddie. Imbes na kumandidato para sa kanyang 2nd termino, nagdesisyon siya na tumakbong congressman ilang buwan bago mag-eleksyon. Nais daw niyang alamin ang maturity ng mga botante sa politika, lalo na sa Irusin. Sa kanyang kampanya, tumutok si Doc Eddie laban sa money politics. Umasa siyang tatanggapin ng mga botante ang pera, pero iboboto siya. Natalo si Doc Eddie sa lahat ng 9 na munisipyo, pati sa Irusin, kung saan ang lamang ng kalaban ay sinasabing galing sa boto ng Iglesia ni Cristo. Nanalo ang kanyang kandidato pagka-mayor sa Irusin. Ayon sa pag-aaral ng IPD, natalo si Doc Eddie dahil sa kapangyarihan ng pera, kakulangan ng paghahanda, at makinarya. Maging ilang kamag-anak at supporter daw nito ay bumoto sa kalaban dahil sa utang na loob.
The POs and NGOs that campaigned DocEd Michelina ads were issue-based machineries and not automatically translatable to him personally. Dagdag ng pag-aaral. Parang walang pinagkaiba ang sitwasyon ni Doc noon at ngayon. Halos parehas pa rin ang paraan niya ng panliligaw sa mga botante. Ang dating mayor sa Duterte. Walang paghahanda. Everything is spontaneous. Maraming tumutulong. Sana hindi madala ang tao sa pera. Kasi yung kalaban namin, napakaraming pera. Pang-neutralize siguro namin sa pera nila. Kundi yung goodwill mismo ni Eddie. Mabuting pakikisama. Yun ang ano namin. Yung relasyon sa tao. At marami naman nagsasabi na yung mga taga-Irusin ay hindi madadala sa pera. Hindi pa nga nag-i-eleksyon, tinatanggal po ang mga carpool ni Doc Eddie. Aminado ang kampo mismo ni Doc na isa lang sa 28 barangay captains ang sumusuporta sa kanila. Alam ni Doc na napakatibay ng pader na kanilang binabangga. They use government resources for their own interest. Basta may pera ka, mananalo ka. May mga intimidation na, no? Kung hindi susuporta, tanggal kayo. Yung kalaban nga namin, sabi nila, meron akong guns, meron akong baril, hawak ko ang militar, hawak ko ang pulis, pati NPA sa akin yan. Tapos sasabihin pa, saan kayo pupulutin, ano? Buhos din ang grasya para sa Irusin mula sa Kapitolyo. Noong Disyembre, inanunsyo ni Governor Hamor na uumpisahan na ang pagpapagawa ng state-of-the-art 2nd District Provincial Hospital sa Irusin nitong Enero. First-class municipality na rin ang Irusin ngayon. Question, lumala ba o hindi? Hindi natin masabi. On the one hand, from third class, first class na siya ngayon. Kasi natural eh. Ang Irusin po ay very strategic. Nasa gitna siya. Papalibutan siya ng mga ilang munisipyo. So nagiging center siya ng economy, ng business, institution, pati education. So dumadami dito, pati mga businesses. And that's why ang income tumataas na. Ang problema lang, napabayaan din yung mga basic. Sa kanyang pag-iikot sa Irusin, nakita raw ni Doc ang mga tunay na issue sa kanyang bayan. Matinding kahirapan na mitsa ng kabit-kabit na problema. Ang mga politiko na kalaban natin is basically infrastructure, road, etc. Nakalimutan yung tao. Nakalimutan yung kanyang health. 10 minus 5. Nakalimutan kanyang education ng mga anak niya. Nakalimutan yung income. So, ang nangyayari ngayon, panay ayuda. So, parang naging independent from birth hanggang sa mamatay. Nagko-concentrate na sa infra kasi infra dyan ang pinagkakakitaan ng corruption, ng pera. So nababahala ako kasi dito sa town ko, pati sa buong Sorsogon, hindi namin napoprotect yung kalikasan. No? Importante sa politiko na grounded. Alam ang nangyayari. Hindi lang intellectual, no? Nararamdaman mo. Kasi iba yung nababahay-bahay mo, nakakukumusta mo. Kung gusto mo mag-serve, be grounded. Kasi hindi lang statistics eh. It's about people. Sa kanyang kampanya, naghahatid na rin si Doc ng serbisyo. Gumagamot o nagbibigay ng gamot ang dating community doctor ng Irusin. Nararamdaman daw niya ang mainit na suporta ng kanyang kababayan. Masaya ang kampanya namin kasi marami akong kasama. Pagdating doon, pinapakain pa kami. Yun na bunso ko. Kain ang bunso mo? Ako nagpaanak sa iyo mo? Ha? Very humbling na magsabi sila na kilala ako, salamat. Ang palagay ko sa feeling ko lang, kasi gumalay bahay ako. Ang lakas ng suporta sa akin. Kung ngayon ang eleksyon, walang pera, mananalo tayo. Politics is relationships eh. Taga rito ako eh. Matagal akong doktor, nag-mayor din ako. Naiintindihan ni Doc ang lakas ng gayuman ng malaking pera, pero hindi siya nawawalan ng pag-asa. At sasabihin nila, kahit sino naman sa inyo ang manalo, pobre pa rin ako. Dito na lang ako sa may pera. Pero believe ako na hindi yan majority. Karamihan, kukunin lang pera, ang iboboto yung gusto nila. Iba na ang taga-Irusin. Palaban at gusto nila yung taga rito. Itong ginagawa ko is sana
i-prove natin na kaya naman natin labanan. So, kasi pag walang lumaban, wala na. Wala sa bokabularyo ni Doc Eddie ang surrender at kabiguan. Kung natalo, and that does not make us stuck. Ang importante na nakakatulong tayo sa tao. Ang panalo dyan, una, na meron kang sumali sa'yo sa kampanya mo. Panalo rin tayo kasi lumaban tayo. Panalo rin tayo kasi marami pa rin tayong magagawa. So, hindi ibig sabihin talo ka na, wala ka na magagawa. Ang dami pa natin magagawa. Hopefully nga is maging successful si Eddie. Anto parang test case na kaya pala. Kailangan pag-aralan at maka-inspire siya sa iba pag panalo niya ito. Oo. So, sana nga. Sana. Oo. Quando teve